tikman na natin ang ating nilutong munggo. Wow! Look at that. Hello mga kasisi! Welcome back sa aking channel. So magluluto ngayon si Madam ng ginisang munggo. So let's turn on the flame. And then maglagay tayo ng kaunting mantika. Okay. Tayo ay maggigisa muna ng ating mga basic ingredients. So, meron tayo dito ang kamatis, sibuyas, bawang. So, yan ang nagbibigay ng sarap sa ating mga pagkain kapag tayo ay nagigisa. So, okay na siya. Mainit na. Lagay na natin ang bawang. Ang masarap na bawang. Pantanggal high blood. So, okay. Let's halo-halo lang. Alam nyo na. Pag hilo na to, magiging brown na siya. Ikot lang. Halo lang hanggang sa mahilo na siya. So, kapag nahilo na siya, kulay brown na siya. Ang ating isusunod ay ang sibuyas. So, guys, mahal pa rin ang sibuyas. Kaya yung mga nabibili nating sibuyas ngayon, mga maliliit lang kasi masyadong mahal. Para tipid-tipid. So, ito yung ating sibuyas. Napakadaling lutuin lang nito. Siguro kahit bata, kayang-kayang lutuin itong ano natin. Ginisang munggo. Tsaka hindi pala tinapa yung gagamitin ko sa sahog. Dahil wala akong tinapa. Ang meron lang sa freezer ay chin-chin. Mamaya, malalaman nyo kung ano yung isasahog natin. Surprise muna. Bibitinin ko muna kayo. So, okay na yung ating bawang tsaka sibuyas, kamatis. So, masarap pag may kamatis din ang munggo. Napakadaling lutuin. Siguro kahit hindi marunong magluto at napanood lang itong aking video, manigurado makakagawa siya ng isang masarap na munggo. So, yung munggo ko pala ay niluto ko na siya kanina. Nilaga ko na siya para dire-diretso yung ating pagluluto. So, ang ating isasahog sa ating munggo ay pork. Dahil wala nga tayong tinapa, pork na lang ang ating isasahog. So, ilagay natin ang pork. So, alam niyo na, hugasan yung mabuti ang pork. Dahil pag yun ay galing sa palengke, may mga dumadapo dyan na mga hindi natin alam. Kailangan inyong hugasan ng ilang beses para matanggal ang mga bacteria, germs, kung ano man ang meron siya. So, ayan, nalagay na natin yung mga kailangan natin. So, takpan muna natin siya hanggang sa sangkot siya yung ating baboy. Babalikan ko kayo, guys. So, i-check na natin yung ating baboy kung nasangkot siya na ba siyang mabuti at malambot na. So, ayan. So, malalaman natin na okay na siya pag nawala na yung kanyang tubig. Kasi pag sa simula, magtutubig talaga yan. So, pagka alam mong wala na siyang tubig, ayan oh, wala na siyang tubig. Kasangkot siya na yan. Tsaka yung color niya is medyo brown na. Tsaka tinikman ko siya kanina, malambot na siya. So, after na masangkot siya yung ating baboy, ilagay na natin yung ating nilagang munggo. So, ito nilaga ko na siya kanina. So, ito yung munggo, guys. Ayan. Nilaga ko na siya. Ayan. So, isasalin na natin siya. Gamit tayo ng ibang panghalo. So, ilagay na natin siya paunti-unti. Ayan. Ay, tumapon. So, ito ay good for sa amin na lunch. Hindi naman ako nagluluto ng sobra kasi nga sawain ng aking mga anak. So, pag nagluto talaga ako ng ulam, kapag hindi nila masyadong gusto, talaga ang niluluto ko ay sakto lamang. So, ayan. So, halo-halo lang.
Halo, halo, halo. So, lagyan natin ng kaunting tubig lang. Kaunting water. So, konting tubig lang ang ilagay natin kasi ayaw naman ng mga anak ko ng malabnaw na munggo. So, ang gusto nila ay malapot. And then, lalagyan ko siya ng isang Knorr cubes. Pampasarap, pampalasa. Alam na. Isang piraso lang, maalat na yun. So, after nyan, takpan lang ulit natin hanggang sa malusaw yung ating Knorr cubes na nilagay. So, hinaan lang natin yung apoy niya. Kasi baka masobrang, naman siya. Masobrang lapot. Okay? Tapos, dahil wala nga akong daon ng ampalaya, meron ako nakita sa freezer namin na, tanan! So, meron akong frozen dahon ng malunggay. So, ibang talaga, malaking tulong talaga pag may freezer ka. So, yung mga dahon-dahon na hindi mo agad nauubos, pwede mong ilagay sa freezer at pwede mo siyang ihalo sa pagkain sa mga susunod na araw. Tagal na nito, guys. Ilang buwan na sa freezer. So, na-preserve siya kasi nga nilagay ko siya sa freezer. After, tinanggal ko na siya, hinimay ko na siya dun sa ating tangkay. Tapos, nilagay ko sa freezer pagkahugas. So, yun. May malunggay pa din siya, guys. Oh, ayan lang. So, ito ang ating ilalagay ngayon sa ating malakas ang hangin eh. Kaya yung ating apoy ay nagaan na siya. Ayan na siya. Oh, wow. Ang charap-charap. Ayan na. Oh. Diba? Ang sarap-sarap niya. Oh. Ganyan yung munggo na gusto ng mga anak ko. Hindi siya malalabnaw. And then, ilalagay na natin yung ating malunggay. Malunggay. Actually, bilis lang lutuin ito. Nagtagal lang siya dahil dun sa sahog nating baboy. Dahil nga, kailangan natin siyang palambutin, lutuing mabuti, para iwas tayo sa bakterya. So, ayan. Nilagay ko na yung ating munggo. So, anuin mo lang yan. Halo-halo lang. So, diba, kahit bata, parang kayang-kaya magluto. Pero, syempre, kailangan din ng assistance ng mother o ng matanda. Para, delikado kasi pag sa apoy. So, ayan, oh. Diba? Ang sarap-sarap niya. So, ganyan yung texture na gusto ng mga anak ko. Yung malapot na munggo. So, isang kulo na lang, guys. Titingnan natin ang finished product. Tikman na natin ang ating nilutong munggo. Wow! Look at that. Napakasarap. So, titikman natin kung okay na ba yung alat. Bago natin patayin yung apoy. So, halo-halo lang. Ganda, oh. May mga malunggay. Napakasustansya. So, wait lang. Tikman natin. Okay na yung alat niya. Yan sa Knorr cubes na ilagay natin. Yung isang piraso. Malaking tulong siya. Lumasa. Lasang-lasang baboy. So, okay guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Don't forget to subscribe, to like, para ma-monetize na ang ating second channel. Bye!